Wala nang intro guys. Diretso na tayo. Okay? Especially yung mga bisita at yung mga first time pa na nagkakaroon dito. Pasalamat din sa inyo. At isang malaking pasalamat din namin sa here. Tonight, siguro alam na niyo sa mga bibita sa ngayon ay dedication dito dito, inauguration na sabi pa sa inauguration actually aming building o center of our own. Yung na po ang hindi ang building. Just a portion of the building that we have to dedicate, we have to offer this praise to God. So, this praise the Lord. Okay, so salamat ulit at welcome po kayo lahat. Tatalo po tayo lahat at mag-isa tayo ngayon.
prayer. Magandang hapon at mga piling ko sa kayo ating nangyamin ang ating mga panalangin. Ama namin, maraming salamat sa araw na ito ang pinagkaloob mo sa amin. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pinagkaloob mo sa aming building na ito, ang aming center na ito. Nagaling sa iyo, Ama, sa pagkakamatagal na po namin hiniling ito at ibinalangin sa iyo at pinagkaloob mo nga po sa amin. Maraming salamat sa nagbigay, sa nag-donate, sa nagbigay ng regalo at lalong-lalo na sa aming pastor ang King family. Maraming salamat at siya po ang nauna sa mga bagay nito at sa mga tumulong. I-bless mo po Panginoon at mga taong nabigyan nito at ayaw mo po nilang pabanggit ang kanilang pangalan ay kami po nagpapasalamat sa kanila sa pamamagitan mo, Ama. Lord, kami po ay nagagalak sapagkat sa mga bisita na nakarating, i-bless mo po ang bawat isa at pagkaloob po sila ng karunong katalinuhan, bukas na puso at isip na marinig ang iyong banal na salita, Ama. Kami po ay nagpupuri sa oras na ito, Ama, at pagkaloob po kami ng kapayapaan, kasiyahan at nagaling sa iyo, Ama. At gabay mo ang aming mga pastor, ang mga leader, ang bawat isa sa amin, mga kapatiran at mga bisita. Maraming pong salamat. Dinadalahin po namin lang ito sa ngalan ng bugtong na anak na sa Jesucristo na nagligtas sa amin. Amen.
full screen natin. That they, meaning you and me, might have life, and that they might have it more abundantly. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. This new center, FBC Cultural Center, is a place where anyone, but especially Filipinos, can find a new life of faith, hope, and love. It is a community where you can find encouragement and help for your family, your children, your youth, your marriage, and as a single. Most of all, you can find and have a strong faith in Jesus as your Lord and Savior that will lead you to loving others and God, our Creator and Heavenly Father. So how did the FBC Cultural Center come to exist? How did we get to this point and place? This is a brief summary of its history. It all started back in September 1991. That is when we, Frank and Kathy, got a call from a little Filipino lady named Serena, saying that she would like to come to our church. That is, the Chiesa Cristiana Biblica, a new little church the Lord had helped us start. At that time, we had no idea of how many Filipinos were living and working in Italy, and so we certainly had no idea of starting a ministry to them and what the Lord was about to do. Serena explained to us that she had been visiting her aunt in Luxembourg. At the time, I felt very alone working in Italy, so far away from my family and friends. I was sad due to a number of things that had happened and life seemed so empty. In trying to find some happiness, I had turned to some vices. My aunt that I was visiting in Luxembourg told me her pastor had colleagues working in the province of Venice. Not too far from here, I worked at Odine. She gave me some Christian literature that I read on my training trip back to Italy. As I read about the new life Jesus offered to those who would accept Him as Savior, I found hope after I reflected on this message. I prayed to Jesus, asking Him to be my very own Savior. So, after I got back to my work at Odine, I decided to call the Kings and to see if I could come to the Italian church, Chiesa Cristiana Biblica. They happily agreed to pick me up at the bus stop at Milano. So, I started making trips from Odine to Venice or Milano every weekend to come to church. Something I would end up doing for the next 28 years. As I attended the church meetings and studied and meditated on God's Word, the Bible daily, I found a real purpose to my life. On November 24, 1991, I had the joy of proclaiming the newfound faith by being baptized. In my family, I'm the only one Christian through back 30 years ago. It was my longing and desires that some, all the family, will come to know the Lord. But God is so faithful, and He's working in my longings, in my desires, beyond my comprehension. After 3 years of my conversion, God brought my two sisters here in Italy. It was Christina and Miriam. In my current view as a human being, it was so very difficult for me to bring my family here, my sisters, because it needs a lot of money for their travel expenses. But for God, nothing is impossible. And I praise the Lord for what He has done in my family.
This testimony I give glory and honor to the Lord. But shared it with others. She eventually found Norma, who had newly arrived from the Philippines, and also was new in her faith. Chiesa Cristiana Biblica's meetings. Norma was the next Filipino to be baptized on January 1, 1994. Norma and Serena would often get my wife Kathy and I to join them for Filipino birthday parties or get-togethers. Often Kathy would bring a cake, and I would offer a special prayer for whoever was having the birthday. These were great social times to get to know and talk about Jesus and his teachings with their newfound Filipino friends. Joy very well remembers the time I and Mama Kathy came to her birthday party and how talking with us helped her realize she needed to have a personal faith in just Jesus, to be born again, as Jesus said. At first, she resisted, but the more she studied the Bible and listened to her cousin Norma, she also made her decision to trust Christ as her personal Savior. About this time, Serena and Norma became friends with Billy. But we needed to return for a year furlough to minister in America in the summer of 1994. Even though the Filipinos came regularly to the Italian CCB church, I felt it would be good to have someone in particular whom the Filipinos could turn to during our absence. So I asked Marco De Felice, who lives and ministers near Rovigo, to take that responsibility in the autumn of 1994. Marco started coming up from Rovigo to have Bible studies once or twice a month with our Filipinos in different people's homes. By the time we returned, July of 1995, there were several more Filipinos. I decided to have a regular Bible study with them on a weekly basis. Ken Heiser, a young man just out of Bible school in which I had taught while in America, had come to assist us for a short term of service. Serena graciously let this little group of Filipinos meet every Sunday afternoon in her little apartment that she had rented at Venice for her sister Christina, who had arrived to work in Italy. The apartment was very small and on the ground floor, which meant it often had high water. But those who came well remember the warm hospitality, finding their answers to life's problems in Jesus, and the joy of being together. Several more baptisms followed. Miriam and Christina, Serena's sisters, on March 3, 1996. While Ken's 10 months of service was over, I continued on alone, leading the little band of believers. It was hard, since I was also pastoring the CCB church, which itself was a young developing church. Nearly all the group were women, and while I was thankful for these ladies, the ladies and I prayed for men to respond to follow Christ wholly with their lives. I would encourage those who were married, but working alone here in Italy without their marriage partners, to get their marriage partners to come here. God answered prayers, and men also started becoming a part of the Filipino Bible study group. Roderick, Norma's husband, arrived in 1998. Everyone was encouraged, in particular when, after Roderick's conversion and baptism September 13, 1998, he became a faithful follower of Jesus and a student of the Word of God. By now, the group had grown from that one Filipino lady, Serena, to several ladies, to now both men and women. We started having special teaching sessions for men and women, as well as regular times for everyone together. When I realized that some of the couples had children still in the Philippines, I started encouraging the parents to bring their children to live with them in Italy. Besides children arriving, Filipinos in the Bible study group were now getting married to each other and having children afterwards. Even though many of the Filipinos still regularly attended the Italian CCB church, their Bible study group had become a separate church in formation. In fact, Roderick was recognized and elected as its first deacon on April 30th, the year 2000. When we could no longer squeeze into Serena's little apartment, our FBC group started meeting in the Rodrigo's newly rented and larger apartment home in 2004. As the group continued to grow with many more conversions and baptisms, once again we ran out of enough room for everyone,
The group was finally able to transfer to the conference hall of San Tomas Library in 2008 for FBC's weekly Sunday afternoon service. By then, meaningful classes for the children were started on Sundays, with special programs for them in the park during the summer. As some of the children got older, youth meetings were also started in addition to weekly times for prayer and Bible study for everyone. The members of FBC are so grateful to those who meet and teach them, whether it be the children, the youth, or the prayer and Bible study groups. But it still was a big challenge to have a place to meet, since the San Tomas location was only for Sunday afternoon, and even then, it wasn't always available. Smaller groups could meet in homes for some occasions, and in the park for other events if weather permitted. A young married couple, Louis and Sarah Carl, came to help with outreaches of the Filipino ministry from March 2010 to August 2014. Ken and Minnie Heiser, with their lovely large family, also came in May 2011 and were a big encouragement to all until they returned to the States in August 2016. Roderick and Ken were also recognized as pastor elders to work alongside of me, a role Pastor Roderick continues in up until the present. Baptisms are always joyous and very special times. Those who have trusted in Christ, that is, those who have been what Jesus described as being born again, confess Jesus publicly as their Savior. By their baptism, they show that they want to follow and obey Jesus completely. Sometimes, everyone has come out to the Italian CCB church building for baptisms, but most times, we've had the baptisms in the sea off Lido of Venice. Santos. I'm grateful to God that He used my sister Serena to come to know me. I decided to be baptized even though my aunt told me not to follow my sister's spirit because I found joy and peace in Christ. I'm grateful to God for His grace and how He helps me to be the child He wants me to be. Hello everyone. I was born in a very active Catholic family, knew God in general, and had been baptized in the traditional baptism with the decision and consent with my parents. Then I became adult, still practicing religious activities until I came here in Italy. Norma became my wife, sharing with the gospel of Jesus Christ. And then attending the fellowship here, the true Christian church, I came to know God personally and had an intimate relationship with Jesus Christ as my Lord and personal Savior. And I was then baptized in the pure baptism by immersion as an obedience to Jesus Christ's command. Now, Filipino Bible Church became an intimate church family, and praising God for using me in His ministry. All these wonderful things happening among us, we continue to have the problem of an inadequate place to meet. We prayed for this need and tried to faithfully give our offerings so that we could save money necessary to find a solution, but it was going very slowly. But God has marvelously answered our prayers. One, in providing the finances. A wonderful Christian sister of ours in America decided on her own to give us 2 very generous gifts to use however we thought best. We in turn redirected the majority of these gifts to buy and renovate the new meeting room. 2, in finding an adequate but affordable location. Marco Cavagnaro, one of the elders of the Chiesa Cristiana Biblica, found this location through a business acquaintance of his and was able to get it for a very reasonable price. 3, in providing the necessary government permits for us to be able to meet here. 4, in providing the needed workmen to remodel this location to meet our needs. This includes not only skilled paid workmen, but also our dear Christian brothers of the Chiesa Cristiana Biblica who did all types of jobs. Most notably were Luigi Caccini and Simone Vianello doing the electrical work, Simone Meninato doing the plumbing, Ivan Sutrello doing the painting, and Alessandro Campagnaro being the general overseer of all the workers. Of course, many members of FBC also did
all they could to help both with labor manual and in giving when our budget was overstretched. Some of the ladies would even prepare food for those working. On May 24th, 2020, we were able to have our first meeting in the new building. Truly, the Lord has done great things for us, and we are glad. May this new FBC Center be a place where many more people will find that new and abundant life that only Jesus can give. We dedicate it today to be a place where anyone who comes can find faith, hope, and love that comes from God alone. Yun po ang istorya ng Filipino Bible Church. Okay? Ang istorya ng sinabi ko kanina, nagmula sa isang babae. Tapos nagiging small Bible study group. And that, with the blessings of God, naging ganito, nagiging church. At yun na nga, medyo malaki na ang space. So, inaanyayahan namin ang lahat, lalo ng ating mga bisita, na hindi lang kayo pumunta ngayon, kundi you are very much welcome to come also every Sunday sa aming fellowship. Mag-start ng 5 o'clock hanggang 7 o'clock. Okay, that's every Sunday. So, magandang hapon po sa inyong lahat at pinupuri po natin ang Panginoon sa pag-ibig niya at binigay itong lugar na ito at pag-araw na ito na pupuri po tayo lahat at nagpapasalamat sa walang imposible kay God, di ba? Napaka-imposible pero imagine niyo po na dating naghanap kami mula sa maliit na lugar, lumaki, binabaha kami, wala kaming location. Pero walang imposible talaga kay God. Kasi ito yung miracle na gusto kong patuto sa inyo. Meron akong slides na ipapakita. As a believer to Jesus Christ, ako po dati ay sobrang bigat sa dibdib ko. Marami akong dinadala. Maraming kasalanan na nasa dibdib ko na parang hindi ko kaya. So, ang relasyon ko sa Panginoon, parang nakilala ko siya dahil na-meet ko lang si Ate Rina at saka si Norma sa daan. So, sa madaling salita po, kasi brief lang yung time natin. Sa madaling salita, nag-interest ako na makilala si Jesus Christ. Nakilala ko si Jesus Christ sa isang kaibigan ko rin na taga Milan, na na-meet ko lang siya sa Italian Embassy. Nasabi lang niya, faith, love, and hope. Yun lang po yung word na nag-interest ako. Gusto ko pong i-share sa inyo, kung nung nakilala ko si Jesus Christ, hindi po ako tumigil. Hindi ako tumigil. Meron akong ipapakita sa inyo. Nung nakilala ko si God, hindi po ako tumigil. Una sa lahat, i-share ko sa family ko. Kagaya na nangyari ngayon dito, walang imposible kagad na meron kaming muro. Walang makakaalam sa amin, sa magkakapatiran, na magkakaroon kami ng muro. Dahil kay Pastor Frank ay Cathy, nagkaroon kami nito. Walang imposible. Maniwala kayo, ako bilang anak ng magulang ko, tatay, nanay, kung 8 kami magkakapatid. Na-share ko ang gospel sa mga kapatid ko, sa family ko. At ito po silang lahat. Ako pong ginamit ko Jesus Christ. Kasi ang tinignan ko po nung nakilala ko si Jesus Christ, yung cross, kailangan natin si Jesus Christ as our Savior. Tinignan ko si Jesus Christ. Yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, yun po, yung dapat na ako yung ipako sa cross. Pero kinuha niya. Pinatawad niya ako sa kasalanan ko. Binago niya ang buhay ko. Binigyan niya ako ng gift. Sa puso ko, binigyan niya ako ng gift na mag-share sa marami. At ang bunga po ito. Then, hindi po ako huminto. Si Jesus Christ ang tinignan ko kasi sinabi niya, it's done. Una sa lahat, maniwala lang tayo kay Jesus Christ. Mag-trust tayo. At kahit sino po sa inyong lahat, pwedeng baguhin yung God. Isa pong miracle sa buhay namin ito, ang puno ko. Andyan lahat. Then, ang asawa ko, sa mabiling salita, ang asawa ko, kasama ko siya trabaho sa hotel. Bilang born again Christian, hindi ako tumitigil. Kasi ang bigay sa akin ni God na gift is mag-share. Mag-share ako. I share my love to others. I share my gift of sharing the word of God to many. And I shared the gospel to Jerry. And eto na po kami. Lahat po kami ay born again Christian. So, walang imposible kay God, di po ba? Then, hindi ako tumitigil sa pag-share. Ito po, lagi po ako sa tao. Lagi I'm working with many people. Hindi ako tumitigil, hindi ako nahiya. At isang bunga nandyan ay si Brother Paul
and Sister Elisa. Nandiyan po sila. It's been a long time na invited them. I'm always trying to invite them. Ini-invite ko sila. At ngayon, isa sa witness ko rin, nandiyan din po sila. Kasi ako, hindi ako nahihiya. Yung ginawa ni Jesus Christ sa akin, 1, 2, 3, family ko, then lahat po na nakakausap ko. At ang una kong nasira na napakagandang magulang ko, nandito sila, tatay, nanay. Nung nakilala ko si Jesus Christ, kasi hindi mo natin kayang madala ang sarili natin sa langit. Dalawa lang po ang pupuntahan natin, dalawa lang. Ang sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay impyerno, pagkamatay na walang hanggan, kumukulong asupre, at walang kaligtasan. Pero ang gift ni Jesus Christ, naniniwala lang po tayo. Ang gift ni Jesus Christ, bibigyan tayo ng truth. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through the Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into His grace, in which we now stand, and we boast in the hope of glory of God. Wala tayong dapat ipagyabang, wala tayong dapat ipagyabang. Ang muro na to ay bigay ni God, because God loves us. Sobrang naman tayo ni God. So, yung faith lang ho natin ang importante sa Kanya. So, yung justification, praise God, justification is all of His work, none of ours, due solely to His grace and not our works. Number 2, for all have sinned, lahat tayo nagkasala, walang matino. For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. Kaya salamat kay Jesus Christ. The only way to be made righteous is by amazing grace through faith in His Son. So, pag nakikita ko yung krus, lalo akong sinisipag. Kasi yung ginawa ni Jesus Christ sa krus, sobra po. Sobra niyang mahal ang bawat isa sa atin. Sobra niyang gusto ipakilala. Na, uy, maniwala ka sa akin, mag-trust ka sa akin. Dahil ako lang way, makapagpapadala sa'yo sa langit. Walang ibang way. Wala akong ibang way. So, yun nga po yung sanctification. Sanctification, being confident of His, that He who began a good work in you will carry it on the completion until the day of Christ Jesus. Philippians 1 and 6. Not that I have already obtained all this, or I have already arrived at my goal, but I press on take hold that for which Christ Jesus took hold of me. Darating si Jesus Christ, hindi lang po natin, darating po siya, hindi natin alam kung kailan. So ito po yung ginagawa, na nagpapasalamat kami sa pastor namin, na talagang hindi sila tumigil mula noon hanggang ngayon sa aming mga kapatiran na napakasipag. Ang bawat isa na membro ng church, hindi man kami nakakatulong physically dito sa muro na to, pero nabuo ito sa pagmamahal ni Kristo. Nagkaroon tayo ng muro because of the love of Christ, and we are very grateful doon sa nagbigay ng pera na nagkaroon po kami ng isang muro na ganito na wala kami ginastos. So praise God for that. Glorification. But our citizenship is in heaven. Ang citizenship po natin hindi lang dito. Ako, praise God, Italian citizen ako, Filipino ako, pero hindi lang dito natatapos. May citizenship tayo sa taas, sa langit. So, hindi lang tayo dito. May binibigay si God sa buhay na walang hanggan. Hindi lang tayo nabubuhay dito, ha, mga isi-share ko lang. May buhay pa tayo sa kabila. Sabi nga niya dito, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Hebrews 12:14. So I encourage everybody, sa mga bisita, sa mga guests, in-encourage ko namin, you are welcome to come here every Sunday. We love you. Kung bakit kami nandito, kung bakit may muro na ito, because the love of Christ. Binigay ni God ito, ginamit si Pastor Frank, si Mama Cathy, na dapat yung pera na yun sa kanila na, pero ibinigay pa dito. Sila po ang binigyan ng pera, pero yung pera na yun, ibinuhos nila dito. So nagpupuri kami, nagpapasalamat. Kaya kasama po kayo, you are blessed because you are here. You are blessed because you participated this inauguration. So we welcome you every Sunday, 5 p.m. You are all welcome. Nandito po ang pagmamahal ni Kristo. Ang katotohanan mo, yung ginawa ni Kristo sa krus, yun po yung ino-offer niya ang buhay niya para sa isang buhay ng bawat isa. Wala tayong gagawin kundi maniwala at magdasal sa Kanya. May buhay na walang hanggan. Jesus name. Yung isang verse pa. Be exalted, O God.
early church said that all who believed were together and they had all things in common. And day by day, attending the temple together and breaking bread in the homes, they received their food with gladness and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number, day by day, those who were being saved. It's so beautiful to see that kind of blessing from God as God touches lives and changes lives. They're added to the church, and there's a living together in intensity. There's sharing together what we have and growing in the Lord, and then the Lord just keeps adding. And it's our desire that this place be a very wonderful place to plant the seed of God and to be encouraged. And we're so encouraged to have many of you friends here today. And our desire is that anyone who comes here can be welcomed and feel the love of God through his children. And I'd like to pray now, and we'll dedicate this place. Could I have you stand with me, please? Our Heavenly Father, we thank you so much for the way that you have maintained your promise. Jesus said, I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. I'm so grateful that you are building your church. And as we saw the pictures, and we could see how one by one you added people to this church. We had no idea of your plan and your blessing. And you have exceeded above all that we could ever have asked or thought. And you not only brought people into your kingdom, but you also provided this place, a place that can be used for your honor and glory. And that is our desire today, Lord. We commit this building, this location, to the preaching of the gospel. We thank you that this can be a place where people can come and your name is honored. This place can be a place where people are encouraged. It's a place where people can come to learn your ways. It's a place where people can learn how to experience the forgiveness of sins. We thank you, Lord, because people can find purpose and life in this building. We thank you because you want to save marriages. You want to build families. You want to give us victory over sin and to experience true peace with you. And I pray that everyone who puts their foot in this door will sense that this is your place. This is a place where you want to bless us and speak to our hearts. And I thank you already for what you've done in the past. And our hearts are very encouraged by what you want to do in the future. And as you are building your church, we trust that many more people can come to know Jesus Christ as their personal Savior. That is the decision that is most important in life, is knowing you and as Savior and as Lord of their lives. And I thank you for what we have seen thus far and what will be also in the future. But we pray too that every person that comes here can really truly know you and be born again, and that you can transform, change their lives for your honor and glory. And we pray in your Son Jesus' precious name. Amen. Okay, after the dedication prayer, meron ding isang kantang dedication. The title of the song is Dedicate This Temple. Now, itong lugar na ito, hindi natin masasabing templo. No? The song refers to the temple in the Old Testament. Pero magagamit din natin ito, pwede natin itong gawin na dedicate this center or dedicate this hall. No? Dahil ito ay para sa Panginoon. In fact, not the whole building owned by the FBC. Itong kaunting kwarto lang. So, this thing that we would like to dedicate to the Lord. Mahirapan ako mag-edit dito mamaya.
dedicate this temple to you, Lord. We dedicate this temple to you, Lord. We dedicate this temple to you, Lord. And use it for your service and for a holy purpose. We dedicate this temple to you, Lord. And use it for your service for a holy purpose. We dedicate this temple to you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Okay. Dahil pinag-usapan nga natin ngayong gabi, o ang purpose natin ngayong gabi, bakit tayo nakatipon-tipon, is i-dedicate itong hall na ito, i-inaugurate, or ano ba bang term na gagamitin natin. But the most pinaka-importante is i-alay natin sa Panginoon. Dahil nga, ayon sa mga testimony o ayon sa video na napanood natin, ito ay bigay ng Panginoon. Blessing na binibigay ng Panginoon. Kaya ito yung purpose. Pero, titingnan natin dito sa nakasulat sa Biblia, dahil ang Biblia ay nagsasabi din na ang templo ng Diyos, so tulad sa kanta na dedicate this temple, ay hindi lang itong building na ito, kundi tayo mismo, kayo mismo. Okay? So babasahin natin ngayon dito sa 1 Corinthians 3, 10 to 11, and then 16 to 17. Hindi ko na-prepare sa PowerPoint ang verse. But anyway, babasahin ko sa Tagalog. 1 Corinthians 3, 10 to 11. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit, dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilalagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Jesus Kristo. Tapos sa verse 16-17, ang sabi nito, hindi ba niyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yun. Okay? So ito yung sinasabi ng Biblia. Hindi lang ito kagandahan sa building na ito, kagandahan sa center na ito, kung hindi ang importante ang puso ng bawat tao. Dahil ito ang templo ng Diyos. Pero may requirements, no? Kung paano tayo magiging templo ng Diyos. Okay? So, sinabi ko na rin kanina na una sa lahat, salamat ako sa inyong pagdalo, sa inyong pagdating dito, lalo na sa ating mga bisita, at sinagot niyo ang aming mga imbitasyon. At yun na nga, nandito tayo ngayong gabi para ialay ang lugar na ito para sa pagpupuri at sa kaluwalhatian ng Panginoon. Bilang pasasalamat sa mga grasya, bilang pasasalamat sa regalo na binibigay niya para sa atin. Okay? Sinasabi kong para sa atin, dahil hindi lang ito limited sa Filipino Bible Church. Katulad ninyo, mga bisita namin, you're always welcome and you can be part of this hall, of this center. Yun na nga, ang sinasabi ko, kaunti lang, kaunti lang, o maliit lang ang requirements. Pag mag-apply tayo ng citizenship, no? Pag apply tayo ng Italian citizenship, tayo mga Pilipino,
ilang beses pa natin, ilang time pa natin i-provide yung mga requirements. No? Kung pwede pa uwi pa tayo sa Pilipinas, kukuha pa ng mga clearance ng ganito. Magbabayad pa. No, ewan ko, hindi pa na ako naka-apply ng Italian citizenship, pero akala ko magbabayad. Ewan ko, 500 pa or okay, basta mahal ang bayad. No? Pero, dito sa sinasabi ni Billy na ang citizenship na magkaroon tayo doon sa langit ay libre. Walang bayad. Kaya sasabihin ko sa inyo, kaunti lang ang requirements. Okay, itong mensahe nito ay tungkol sa common natin sinasabing church. Okay? Dahil sa atin kasi, tayo kasi mga Pilipino, or siguro lahat din mga tao sa mundo, pinaka-common na sasabihin, saan bang church niyo? No, yun ang sinasabi. O ano bang religion nyo? Saan ba ang church nyo? Sabay, of course, sasagutin natin, ang church namin ay nandoon. O ang church namin ay dito sa Via Filiasi. O dati pwede na sabihin na, o ang church namin doon sa San Tomas. O ang church namin doon. Okay? Dahil nasa isip ng tao na pag sinasabing church ay yung building. Okay? Pero ayon sa nabasa natin ngayong gabi, sa salita ng Panginoon, ang church or ang templo tayo. Ikaw at ako ay magiging church, magiging simbahan, magiging templo ng Diyos. Kaya nga, meron lang siyang counting requirements. No? So, ito yung mga sinasabi ng mga religious denominations about sa church. Ito yung din yung common thinking ng mga tao. Now, sa Old Testament times, ang mga tao, kung nag-meet sila, they will meet and worship God sa templo. Kaya ito yung nagsasabi sa kanta, dahil naka-refer ko sa Old Testament. Doon sila sa templo. Dahil sa Old Testament time, pag nandun sila sa templo, doon nila makikita ang presensya ng Panginoon. Okay? Pero, dito sa New Testament times, sa panahon natin ngayon, nandito sa New Testament times, sa panahon ni Kristo, iba na ang tinutukoy ni Kristo. Ang bawat isang tao na tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, ang siyang tinatawag na simbahan, ang siyang tinatawag na templo. Ito yung nasabi natin dito sa verse na nabasa natin. Okay? So, si Apostle Pablo ay very specific sa definition ng church dito na every individual believer. Now, ito yung pinaka-maikling requirement, believer. Now, ano ba ibig sabihin ng believer? Sumasampalataya. Na lahat din ng mga tao, pag makikita natin, tatanungin natin, sumasampalataya din sila. Kilala din nila si Kristo. Narinig namin yung pangalan ni Kristo. Narinig namin yung pangalan ng Panginoon. Alam namin yung Panginoon na isa lang ang Diyos natin. Okay? Isa lang ang Diyos natin. Pero, isa lang din ang daan. Paano tayo pupunta sa Diyos? Na ang Diyos natin ay nasa langit. Okay? Wala dito sa mundo. So, wala tayong Diyos dito sa mundo, kundi sa langit. Pero, magkaroon tayo ng Diyos dito sa mundo at makikita dito sa puso ng bawat isa na sumasampalataya kay Kristo. Tayo ay makilala natin ang Panginoong Diyos, ang Diyos na Ama, sa isang way lang, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Wala nang iba. Walang ibang pinako sa krus. Nagsakripisyo, binuhos ang kanyang dugo para lang ang bawat isa na naniniwala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang turo ng Biblia na sabi sa salita ng Panginoon. Jesus is the founder of the church. His body, ang katawan ni Kristo. Siya ang nagfunda. Kaya sabi ni Apostol Pablo dito sa nabasa natin sa 1 Corinthians, sabi niya sa verse 11, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilalagay maliban sa nailagay na, at walang iba kundi si Jesucristo. So isa lang ang daan, mga kaibigan, na papunta tayo sa langit. Si Kristo lang. Okay? Siguro, kung iba sa inyo nakapunta na sa aming mga activities doon sa park o sa iba't ibang mga evangelistic program na ginagawa namin, malimit kong i-demonstrate ang cross na si Kristo ang daan natin. Dito ang tao na makasalanan at andito ang Panginoon na banal. Na kung wala si Kristo, ang tao ay hindi makapunta sa Panginoon dahil nga sa kasalanan.
Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, at ito rin ang pagmamahal na ibibigay namin sa inyo, binibigay din ng Panginoon si Kristo. Binigyan niya ng cross. At ito yung daan natin na pamamagitan ni Kristo, tayo ay makapunta sa Panginoon at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Itong building na ito, itong center na ito is just the instrument where the churches or the people meet together for worship. Okay? Ginagamit lang itong lugar na ito sa Panginoon dahil ang mga church, okay? So, ibig sabihin, ang bawat isa na naniniwala kay Kristo ay isang simbahan. Kaya pag nandito na kayo sa center, nag-meet ang mga simbahan dito. Okay? The building that we have right now was originally the Filipino Bible Church. In fact, we only have a portion of this building. Okay? Hindi itong buong building ang sa atin. But the most important thing was that the churches who occupy this place. So, ang bawat isa na nandito, nag-meet together to worship God and to glorify God, yun ang pinaka-importante. Okay? So, ngayon, dahil inauguration, makita natin na may mga decoration. No? May mga balloons, may mga flowers tayo. Ito yung dekorasyon. Kung pagagandahin natin, may pintura na puti, pakinta pa, dahil siyempre bago pa. Pinturahan natin, lagyan natin mga kung ano-anong mga decoration. Ito yung madalas na mangyayari sa mga buildings. No? Pero ang pinaka-importante din, na lagyan natin ng dekorasyon, ng magandang dekorasyon, ay ang templo ng Diyos na tayo. In fact, anong klaseng dekorasyon ito? Ito yung sinasabi din ni Apostol Pablo sa Taga-Galacia. Ito ang dekorasyon na magandang ilalagay natin sa bawat isa na tumanggap ni Kristo. English ka lang itong Bible ko. Sabi niya dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and against such these things is no law. So ito yung mga dekorasyon na ilalagay natin sa templo ng Diyos. Pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, no? Kabaitan. Ito yung mga maganda, ito yung mga, sabihin natin, ito yung mga balloons na i-decorate natin sa templo ng Diyos na tayo. Okay? So, ito ang pinakamatata. Hindi lang na tayo nagkatipon-tipon dito at natutuwa tayo dahil meron na ito yung center na ito. Ang pinaka-importante, ang puso natin na ialay natin sa ating Panginoong Jesucristo. The foundation is the most important part of the building since the construction will be based on that. Okay? Tulad ng magtatayo ng building, mayroong isang halig ba sa Tagalog? Halig ba hindi? Na itatayo, top o poste. Okay? At yun ang basihan kung papunta ba doon o papunta ba dito yung building. Ganun din sa buhay natin na sa tao. Si Kristo ang pundasyon ng ating pananampalataya. Dahil si Kristo lang ang nagpunda. Si Kristo lang ang nagkakaisang anak ng Diyos who sacrificed Himself, shed His precious blood, and by the cleansing of our sins of the world, and died on the cross so that you and I can have everlasting life. Okay? So ito yung pinaka-importante. So ang templo na pinaka-importante at lagyan natin dekorasyon na nabasa natin sa Galatians 5 ay ang buhay natin, ang katawan natin. In fact, gagamitin din natin ang ating katawan para sa pagpupuri at sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kahit si Apostol Pablo, he also confirmed the foundation that he himself believed and preached during his ministry, encouraging everyone to be very careful who the founder is and must be Jesus Christ. Okay? So, kailangan, marami tayong mga Pilipino, marami tayong mga tinatawag ng mga relihiyon. No? Sasabihin ko sa inyo, walang relihiyon na makaligtas sa atin. No? Walang relihiyon na makapagligtas ng bawat isa sa atin. Isa lang. At ito na yung isang requirement na bigay ko sa inyo.
kikilalanin natin ang ating sarili na bilang makasalanan, humingi tayo ng kapatawaran, at tanggapin natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Ang tunay na relihiyon, no, dahil sa ating kasi sabihin na, anong relihiyon mo? Katoliko, Protestant, o Baptist, o Evangelical, o Born Again, o ano pa? No? Yun ang mga marami natin ma-identify na relihiyon. Pero, ang tunay na relihiyon ay ito. Salita ng Panginoon. At, hindi importante na magkaroon kayo ng relihiyon. Ang importante ay magkaroon tayo ng relasyon. Kaya yun ang importante. Magkaroon tayo ng relasyon. Kanino? Sabihin natin, may relasyon naman ako. May relasyon ako sa aking mga magulang. May relasyon ako sa aking asawa, sa aking mga anak. Isa pa rin ang pinaka-importanting relasyon na magkaroon tayo. Na magkaroon tayo ng relasyon kay Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Dahil sinasabi ko kanina, si Kristo lang ang pinako sa cross. Siya lang nagbuhos ng kanyang dugo para malinis ang ating mga kasalanan. At siya lang ang magbibigay sa atin na buhay na walang hanggan. At walang iba. Tapos ito pa, na-mention ko namin siguro dati sa mga naka-attend na, isa pa rin ito. Maliban na sasabihin ng mga tao na relihiyon, sasabihin din ng mga tao na lahat naman tayo, wala namang problema yun, lahat naman tayo anak ng Diyos. Mga kaibigan, hindi po yan totoo na lahat tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay nilalang ng Diyos dahil ang Diyos ang nag-create sa atin. Siya ang nag-create sa umpisa pa kay Adam at kay Eve hanggang dumami ang generation. Pero hindi tayo lahat anak ng Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan na pumasok dito sa mundo. Tayo ay napalayo sa ating Diyos Ama. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, yun ang gusto niya na magiging anak tayo ng ating Panginoong Diyos. At yun din ay sa pamamagitan lang ni Kristo Jesus. Walang iba. Ang sabi dito sa Juan 1:12, sabi niya, but to all who did receive Him and believe in His name, He gave the right to become children of God. O diba? Klaro. So, yun lang naniniwala at yun lang tumatanggap kay Kristo na anak ng Diyos ang siyang magkaroon ng karapatan na magiging anak ng Diyos. So, ito yung requirements. Isa sa mga requirements. Na tayo ay magiging anak ng Diyos. Paano? Simple. Yung sinabi ko kanina, kilalanin natin ating sarili na tayo makasalanan at wala tayong magagawa sa sarili lang natin. Kailangan natin si Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang ating tagapagligtas, bilang ating tagapagdiwang, at ayon sa salita ng Panginoon, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tayo ay magkaroon ng isang citizenship. So wala ng Pilipino, walang Amerikano, walang Italiano, walang sino ba bang nationality meron tayo dito? Walang Bisaya, walang Tagalog, walang Ilocano. Iisa tayo sa Panginoon. Okay? So magkaroon tayo ng isang citizenship. Ito nga din ang nasabi sa verses 16 to 17 na isa din sa proof that the church is not the building. Okay? Ito yung sinasabi ko na hindi kung gaano dahil makikita din natin yung ibang mga church building na talagang mga malalaki, mga tinatawag ng mga cathedrals, o tinatawag na talagang malaki ang building, malaki ang maganda ang pagka-build, mga materials na ginagamit. But then, wala yun. Yun lang ay lugar na ginagamit na magkaroon ng meeting ang mga churches. So, ang buhay natin ang importante. Anyone who believe and accepted Jesus Christ as Lord and Savior will become the temple of the Holy Spirit. Okay? So, kung tanggapin natin si Kristo, ang Espiritu Santo ay naninirahan na sa bawat isa. Kaya nga tinatawag na ang tao, siya ang templo ng Diyos. Na siya naniniwala. Hindi ang ganitong building, kundi ang tao na naniniwala kay Kristo. The Holy Spirit dwells in every believer's heart and live there forever. Okay? Nandiyan na sa atin magpakailanman. So ang buhay, ang katawan natin, ang siyang templo ng ang Espiritu Santo, ayun ang pinaka-importante sa mata ng Panginoon. Sa sabi din dito,
similar verse na sinasabi dito sa 1 Corinthians 6, 19 to 20. Sabi niya dito, hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi niyo pag-ari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So pag tinanggap na natin si Kristo, hindi na tayo ang may-ari ng ating katawan. Dahil si Kristo ay nandito na. Siya na, ang Espiritu Santo ay nakatira na dito. At lahat ng ating gagawin, lahat ng ating desisyon, pakinggan natin o makinig tayo sa sinasabi ng Espiritu Santo ng Diyos na nasa sa atin. Wala tayong magagawa. So, if we try to maintain the beauty of the building, katulad dito, siyempre lilinisan natin, dahil alam nga naman pagpupunta tayo dito, ang daming mga dumi. No? Siyempre, i-maintain natin, pakintabi natin, yung ating mga instrument, lilinisan natin, yung mga alikabok lahat, yung mga chairs, kailangan na in order, no? So, if you're trying to maintain the beauty of the building, the more we need to maintain the church, our body, as the living sacrifice, a holy offering to God. We are the temple. We are the house that the Lord lives here on earth right now. Okay? So ito yung mga kaibigan, ito yung pinaka-importante. Siguro napansin nyo, no? Napansin nyo ang sinasabi ko na tinatawag ko kayong kaibigan. Dahil kaibigan ko naman kayo. Hindi ko kayo kaaway. Hindi ko lang sinasabi in general na kapatid. Okay, mga kapatid at mga kaibigan. Bakit? Dahil din, so nabasa natin kanina sa Juan 1:12. Dahil hindi tayo lahat anak ng Diyos, so hindi tayo lahat magkakapatid. Pero binigyan tayo ng pagkakataon na magiging anak ng Diyos upang tayong lahat ay magiging magkakapatid din. No? Sa Ephesians 2:19 to 22, Ephesians 2:19 to 22, sabi niya, sa makatuwid, hindi na kayo ang mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, tulad ng isang building, kayo'y itinatayo sa pundasyon ilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panukala ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So ito yung sabi ng salita ng Diyos, bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So ang bawat isa na naniniwala kay Kristo, sumasampalataya kay Kristo, tumanggap kay Kristo bilang Kanyang tagapagligtas, ay nagkaisa. At nandito ngayon. Sa 1 Peter 2:5 also, 1 Peter 2:5, sabi niya rito, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Okay? Ito na yung pinaklaro sinasabi ni Pedro dito. Templong espiritual. Na anong ibig sabihin ng templong espiritual? Tayo. Bakit? Dahil sinabi ko kanina, dahil dito nakatira ang Espiritu Santo ng Diyos kung tinanggap natin si Kristo. So, bahagi na kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So, iba ko lang kung napansin nyo, ang bawat verse na sinasabi ko sa inyo ay sa pamamagitan o sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, si Kristo ang pinaka-importante. Okay? Si Kristo lang ang nasabi ko kanina, nagsakripisyo para mapatawad ang ating mga kasalanan. Binuhos niya kanyang dugo na malinis ang ating mga kasalanan. Ang kagandahan pa dito, dahil sa promise ng Panginoon, ang kasalanan natin kahapon, kasalanan natin ngayon, dahil siyempre, nandito pa tayo sa mundo, hindi natin may iwas na magkakasala tayo, at ang kasalanan natin bukas, yun ay in-erase na ng Panginoon dahil sa dugo ni Jesucristo. Kaya mga kapatid, mga kaibigan,
Ito yung pinaka-importanting bagay na nandito tayo ngayon. Well, ulitin ko, masaya tayo dahil nagkaroon tayo nitong center, nagkaroon tayo nitong hall, pero hindi lang ito ang importante sa lahat. Ang importante, ang puso natin, ang buhay natin na ialay natin kay Kristo. Ulitin ko ang requirements para magkaroon tayo ng citizenship sa langit. Hindi katulad ng mag-apply ng Italian citizenship na marami mga dokumento kailangan. Isa lang, dalawa. Kilalanin natin ang ating sarili na bilang makasalanan. Humingi tayo ng kapatawaran. Ito yung importante. Magpakumbaba tayo, humingi tayo ng kapatawaran. Hindi natin masasabi, wala naman akong kasalanan, wala naman akong ginagawang masama. Hindi naman ako nagnakaw, hindi ako pumatay, hindi ako lahat. Mayroon tayong mga justification. Hindi ako. We cannot say that. Dahil sabi na ni Biblia, lahat tayo ay makasalanan. Walang sino man na matuwid dito sa mundo. Kaya, i-recognize natin ang ating sarili na tayo makasalanan, humingi tayo ng kapatawaran, tatawagin natin si Kristo. In fact, ngayon mismo, alam ko na si Kristo ay nandito ngayon, kumakatok sa puso ng bawat isa, kumakatok sa templo na nandito ngayon. Gusto ni Kristo na pumasok sa templo ngayon. Kaya, sabi ng Biblia, huwag na tayong magmamatigas. Buksan natin ang ating templo, papasukin natin si Kristo. At yun, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At yun ang pinaka-importanting templo. So for those of you who are present tonight, sa inyong lahat na nandito ngayong gabi, if you are not sure yet that you are not a child of God, kung hindi niyo pa sigurado kung kayo ba ay simbahan o kayo ba ay templo ng Diyos, ito na ang pagkakataon. Ito na ang perfect time. Sabi niya ng Biblia, today is the day of salvation. If you hear His voice, do not harden your hearts. Kung narinig niyo ang gospel, narinig niyo ang magandang balita, huwag na natin patigasin pa ang puso natin. Buksan natin ang ating puso. Tanggalin natin yung nakalak dyan. No? Tanggalin natin yan, buksan natin at papasukin natin si Kristo. God is patiently waiting with an open arms to welcome you to His family and become one of His church, one of His temple. Okay? So, yun lang ang importante, requirements. So, kung sino man sa inyo ngayon, no, na nakarinig sa magandang balita, ini-invite ko kayo. Buksan nyo ang puso niyo. Mamaya, meron tayong ito naman ang usual ano natin, yung habit natin na pag may mga program na ganito, meron yung kainan. No? So mamaya kakain din tayo. So habang tayo kumakain, kung sino man sa inyo ay ready na magbukas ng pinto sa puso para papasukin si Kristo, nandito lang kami. We are very happy to share to you. We are very happy na explain sa inyo kung paano magiging anak ng Diyos, kung paano tayo magkaroon ng citizenship in heaven, at kung paano tayo magiging templo ng Espiritu Santo. Amen. Let's pray. Lord, thank you again for sa gabi nito na ikaw ay nandito, at salamat sa pinaka-purpose na nandito ko ngayon para i-dedicate itong place, i-offer itong place para sa iyo, para magiging lugar na magkaroon ng buhay na walang hanggan ang sino mong pumupunta dito. Lord, alam namin ang iyong malaking pag-ibig ng bawat isa, na kahit sa aming mga kasalanan, ito hindi mo tinitingnan dahil sa inyong anak ng si Kristo. Pinadala mo si Kristo dito sa mundo para iligtas ang mundo sa kasalanan. Lord, I pray sa aming mga bisita ngayon, sa aming mga kaibigan, kung hindi pa nila nagawa ang desisyon na ito, Lord, alam namin ikaw ay kumakatok sa kanilang puso. Lord, I pray that they would open their hearts to you, na magiging templo sila, magiging simbahan, magiging tirahan ng Espiritu Santo, nang sa ganun ay magkakaisa kami at magkaroon ng lahat ng buhay na walang hanggan at magiging kasakop sa inyong pamilya.
Lord, salamat ulit sa gabing ito at tuloy ang aming pagtipon-tipon at ikaw ang aming papurihan, ikaw ang aming pasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat. Maupo tayo. Muli po kami nagpapasalamat sa inyo lahat at na kayo ay dumalo, pumunta ngayong gabi, okay, join sa purpose to dedicate this center para sa ating Panginoon. I-alay itong hall na ito para sa Panginoon. At ulitin ko, tulad ng sinasabi ko kanina sa umpisa, we are very happy and you are all very much welcome to see you every Sunday. Okay? Bukas ang pinto. Di palabas ha, papasok. Isasara natin dahil baka makaristurbo tayo sa labas, pero yan ay laging bukas para sa lahat na pupunta dito. And you are all very much welcome. Natutuwa kami at nagagala kami na kayo ay nandito ngayon, nakipag-join sa amin, at uulitin ko, lalo kami magagala at natutuwa kung tayo ang magkakaisa. Gawin natin na ang buhay natin, ang puso natin ay magiging templo ng Diyos. Yun ang pinaka-importante ayon sa ating narinig nila. Okay? Okay, lahat ng mga sa ngayon, mag-i-arrange natin kaunti ang dahil of course, kakain tayo. Meron tayong piniprepare na pagkain. Tapos mamaya, lahat na nandito ito, bawat isa ay magkaroon ng regalo. So, isa sa about bawat isang tao.
hindi na pamilya kami isa lang, no, isa sa bawat isa, kahit bata pwede natin bigyan, magagamit din sa school. Okay, yung na ballpen dyan, isang souvenir yan para sa inyo. Okay, so ngayon, ewan ko ang kusina ay ready na ba? Okay, so relax ng kaunti, i-prepare natin ang table at kakain tayo. Pasensya na kayo guys kasi putol-putol yung video. Siguro isa o dalawang kanta yun hindi ko nakuna ng video. Kasi suspense na nga yung memory ng phone ko. Kaya hindi ko nakunan lahat. At pasensya rin kayo, medyo magulo din ng ibang part ng video pagkuha ko kasi nangangawit na yung kamay ko. Punta tayo sa kainan na. Enjoy! Okay. Pwede ko i-request si Brother Ronald to pray for the food. Sinong tao sa labas? Brother Hector, may mga tao sa labas? Tapos ito pinagkakailan tayo. No. You have people to serve? Yeah, we're four. Okay. We'll have to make that announcement. Yeah. Lalagay ko to sa YouTube eh. Yeah. Okay. Yes, O Lord, Heavenly Father, we praise you and we thank you, O Lord, sa iyong pong kabutihan na ipinagkaloob po sa bawat isa sa amin. Tunay nga na kayo dakila sa aming pong buhay, that you are the source of everything, O Lord. Binusog niyo kami sa aming pong spiritual na buhay. At ngayon, O Lord, bubusugin niyo kami sa aming pong physical na pangangatawan po, Diyos. Salamat po, God, sa iyo pong pag-provide lahat ng pangangailangan ng bawat isa. At alam po namin, O God, na hindi nyo kami pinapabayaan, iiwan po, Diyos. Salamat po, God, sa mga pagkain na aan po kakainin po, Diyos, sa araw na ito, Lord. At dalangin po namin po, God, sa lahat na nag-prepare, O Lord, kung naman po, God, ang kalakasan na nawala sa bawat isa sa kanila. Alam po namin na kayo po, O God, ang manugbalik po, God, ng lakas po, O Lord. Salamat po, God, at salamat din po, Diyos, sa mga putahin na aming pong kakainin po, Diyos, at dalangin po namin na nandun po, God, ang pagbigay nyo ng kalakasan sa bawat isa sa amin, magandang kalusugan, O Lord, at alam po namin na nandun din po, God, ang vitamina na ipagkakalob nyo po sa aming pong physical na katawan po, Diyos. Salamat po, Lord, at inaalala din po namin ang aming pong mga mahal sa buhay na malayo po sila po, God, naway abutin nyo din po, Lord, na pangailangan ng bawat isa. Kung paano nyo kami binibless, O Lord, ay ganun din po, God, ang gagawin nyo sa bawat isa sa kanila po, God. Salamat po, Diyos, kayo po ang patuloy na madakila, mawalhati, at nandun po, God, na we honor you and we love you, O God. This is we pray in Jesus' name. Amen. Wait guys, kaya may taga-serve. Okay. Hindi pwede na walang magsa-serve. Okay. No self. So ganun na ngayon. Well, Eko. Toto. Sa Uncle Hector. Norman. Ito na, tapos na. Kainan na. Yeah. Papo. Tita Joy. Alexa. Okay, picture. 1, 2, 3. Okay. I'll be join. Yan. Yan, kain. Kain tayo, kain. Ano ba ito natin dito sa video? Kiri. Ulitin ko na
Please understand dahil nga sa COVID, ganito. Pasensya, counting, pasensya. Makakain tayo lahat. Nandun pala yung pila. Ciao, ciao. May pila pala. Tubig. Lolo, boleh na. Okay.